So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, February 9 kahapon, meron pong naganap, na rally doon sa Davao. Which is, grabe mga minamahal, ako'y tuwang-tuwa. Kasi imagine nyo nag-rally kayo dyan, pero yung mga nakasuot, kulay pula. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ini-email lang din kayo ng mga dumalo dyan. Pinagtitripan lang din kayo. By the way, okay, sige. Merong panawagan. Itong mga DBS na to, Duterte's Balahuras supporters. Patungkol nga po dito sa mga pumirma sa House of Representatives na malapit na daw ang katapusan ninyo. Yan ang sinasabi nila. Na parang tila baga ito ay pagbabanta. Diba? Kasi kapag sinabi mong malapit na ang katapusan ninyo, ibig sabihin nun, mga minamahal, meron kayong binabalak na destabilization effort. Diba? Katulad ng kudita or people power. Eh, ang tanong mga minamahal, paano kayo magpi-people power? Eh, halos na mga nandyan, nakakulay red din. Yan o, naka-red mga minamahal. Iba yan, video yan. Yung gabi na yan. Pinagsuot na sila ng green nung gabi na. Pero nung umaga, naka-red. Si Rodante Marcoleta, angas, Yan mga naka-red. Kikita ninyo? Mga naka-red. Diba? Mga partida, nandyan pa yung, tarpaulin ni Marcoleta. Tapos yung mga dumalo, makikita nyo, mga nakakakulay red. Pula. So, di ba pag pula, damit yan ng administrasyon. Di ba kay PBBM yan, yung kulay pula? Eh, bakit sa rally ninyo, pakita natin sa inyo mga minamahal, yan zoom yan, i-zoom natin yung kay Marcoleta. Di ba, maayan na ni Marcoleta? I-zoom natin. Tingnan nyo, yung nasa gilid, mga naka-red. Bakit naman nakakulay red? Tanong lang bakit nakakulay pula? Yung mga taong sumusuporta ay Sara Duterte. Hindi ba dapat kulay green? Pero nung gabi, mga minamahal, siguro tila baga napansin na sila, abay pinagsuot na ng kulay green. Panood pa natin yung video mga minamahal. Kuha to Nagpirmahan na ang mga piniling kongresista pato sa Kongreso Presidente sa ilahang ihinong impeachment na IPP Sara Duterte naway igo o buhay laong na hinungdan mga kaigsunan. Usa, halos na makita ninyo sa social media ang atong na Congressman iyagaan man na diskutuhin sa katawhang Pilipino tungod kay ilahang ihimo ang way hinungdan na makapahimo lamang kagubot kagulihan divided sa itong mga igsunan na mga Pilipino sa nasod sa Pilipinas. Mauna ang niyami karulitin. Among ipakita ang iniusang kanawagan para sa kalinaw. Subusa sa ngalan sa hashtag Protect Sara Davao City. Welcome o welcome ka ninyong tanan. Una-una, welcome sa ato. Huwag na nating ituloy. Kita nyo na, Pero bakit parang tila baga nilangaw? Mga minamahal, ano ba naman yan? Magpe-people power kayo, magsasagawa kayo ng kodita, diba? Magsasagawa kayo ng destabilization effort, pero out of number kayo. Wala kayong sapat na numero. Ano yun? Imagine nyo na lang yung antipong ang lakas-lakas ninyong bumoses, ang tapang-tapang ninyong magpi-people power na papatalsikin namin kayo, tapos na yung paghahari ninyo, pero wala naman kayong numero. Tapos yung mga dumalo pa doon sa rally, mga nakakulay pula pa. Diba? So ano yung ibig sabihin nun, mga minamahal? Pambabastos din yan sa rally ninyo. Mga nakakulay pula sila, Kitang-kita ninyo.
Maniwala kayo, magpi-people power to. Makakapag-create to na people power. Okay sana kung magalit kayo kung unconstitutional yung ginawa natin. Di ba, mga minamahal? Kaso nakalagay naman yun sa konstitusyon Yung impeachment, yung pagtanggal sa isang highest public official, di ba? Dahil may nakikita tayong pagkakamali. Nakalagay naman sa article of impeachment. Di ba? Kung ano yung mga dapat niyang sagutin. Una, yung threat sa presidente. Pangalawa, yung ill-gotten wealth. Di ba? Confidential funds. So, ang dami niyang kailangang sagutin. Which is, yung impeachment trial mismo, yung impeachment court, yan po yung right forum para umattend ka at sagutin yung mga tanong na ipinupukol sa'yo at dapat patunayan mo na ikaw ay pinupolitika. Di ba maging matapang ka? Harapin mo, hindi yung gala ka lang ng gala, skip ka lang ng skip. Sabi mo pa nga noon, right forum yung impeachment court kasi sabi mo, ginigipit yung tauhan mo. Siya yung nagsabi, mga minamahal, na ginigipit daw yung tauhan niya Nandito pa nga yung video natin, mga minamahal, is that mag-activate lang yung pagpasok nila or pag-onboard nila once matanggap ko yung copies ng articles of impeachment. So hindi ko pa siya natatanggap. Hindi pa ako binibigyan officially ng copy noon. So wala pang official arrangement, professional arrangement with the lawyers. Pero on standby sila. Sino sila, Vice? Hindi ko na lang muna kasi pangalanan, but I'm sure in the coming days, kung ano man yung mangyari, malalaman din natin kung sino sila. So I believe, para sa akin lang posisyon ko lang ito. Of course, hindi ganito ang sentiment ng lahat ng mga tiga-Office of the Vice President and ibang mga supporters. Para sa akin kasi, kung merong impeachment complaint, that will be a way, an avenue na maayos kong masagot kung ano man yung mga accusations sa akin. Dahil meron kasing rules ang impeachment, so pwedeng sundan yun and nalalatag ng maayos yung accusation tsaka yung sagot ng tao. Okay, di ba, narinig ninyo, nanggaling na mismo sa bibig ni Vice President Sara Duterte na right avenue yung impeachment court para masagot at malatag niya, di ba, yung sarili niya laban sa mga accusation. So ngayon sabi ko nga, patunayan mo. Diba? Dumalo ka. Kaya nga lang, paano yan, mga minamahal? Si Sara Duterte na din mismo nagsabi na mukhang umaatras na rin siya. Pakinggan nyo tong kanyang statement, mga minamahal. Hindi raw iniisip ni VP Sara ang magbitiw sa pwesto. Pero ngayon pa lang, tila maalat na siya sa posibilidad na dumalo sa impeachment court. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman, hindi na. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. Okay. Gets ninyo? Noon ang tapang mo na magsabi na, sige, impeach nila ako, harapin ko yan, yung impeachment trial na yan sa impeachment court kasi yan yung right venue, diba? Total, ginigipit, diba? Nila yung mga kasamahan niya sa OVP at sa DepEd. So, tama lang daw yun para doon nila masagot yung mga accusation. Pero bakit nila baga nagbabago yung statement ni Vice President Sara Duterte? Like literally na nagbabago, mga minamahal. Like nung sinabi niya, di ba, na kung pwede namang hindi umattend, and I think pwede naman, di ba, bakit hindi? So hindi na lang daw siya dadalo. O ano yun? So napaghalataan na itong si Vice President Sara Duterte, guilty. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, kasi June 2 pa naman, di ba? Yung ratio niyan. Siguro, I think, aantayin niya. Di ba, mga minamahal, yung resulta ng midterm election. Pag alam niya na tagilid yung mga senador niya, doon pa lang yan may isipang mag-resign. Doon niya pa lang may isipang mag-resign. Kasi, may impeach talaga siya. Pag na-impeach, hindi na siya makakatakbo. Diba? Pero iba yung pananaw, mga minamahal, ni General, tawag dito, ni Retired Associate Senior Justice Carpio, General tuloy, versus dito nga po sa pananaw ni Luis Tro. Kay ano naman,
Kay Carpio naman, ang sabi niya, kapag na-impeach, nasa proceeding na ang impeachment, tapos biglang nag-resign si Sara Duterte, wala na, tapos na, dismiss na agad yung case. Kasi yung aims ng impeachment is para matanggal ang isang opisyal, 'di ba? Pag nag-resign, tapos na, wala na. Hindi na siya hahatulan ng convict, wala nang magaganap na trial. Samantalang dito kay Luistro, dalawa naman yung punto niya kasi may prayer daw yan, mga minamahal, yung impeachment. Unang prayer, absolute disqualification from running from the office, tapos yung isa, matanggal sa pwesto. Yung kahit mag-resign, itong si Sara Duterte, tuloy pa din yung impeachment para hindi siya makatakbo, ma-disqualified na siya, na tumakbo sa 2028 national election. Anyway, dalawa lang naman yung punto dyan, mga minamahal. Tingnan natin, let's see, kung alin ba dyan yung mas nararapat at mas pupwede. Di ba, para sa akin, mas gusto ko yung punto ni Ma'am Jinky Luistro, di ba? Pero anyway, mga minamahal, yun po. Mga nagrarally na, magpi-people power daw. Samantalang si Sara Duterte, hindi nga makadalo. Di ba, sa impeachment trial na gaganapin. Ibig sabihin, guilty. So, hindi ko alam kung paano nila napaglalaban, no? Itong si VP Sara Duterte, despite na gano'n yung katarantaduhang ginagawa. Ewan ko ba? Ay, nako, mga minamahal. Anyway, pahingi lang po ako ng comments. Yan. Hingi ako ng comments ninyo. Comment done. Tapos, like, mga minamahal. Tapos, isubscribe nyo po itong ating channel. At i-hit po ninyo ang notification bell para lagi pong nagno-notify yung video natin dyan sa inyo para lagi po kayong updated. Alright, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.